Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Pasok daw siya sa Big 5 ng Big Pageant. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang pageant tayo ngayon. So nakakaloka kasi dahil talagang may nagpaparamdam at umeeksena ng bonggang-bongga. Hindi ko alam kung nagpapapansin lang o sadyang talagang gusto niya ganito ang mangyari sa pageant niya. So kung ano to, hulaan ninyo. Ito ay wala nang iba kundi ang Miss Cosmo. Yes! Ayun nga, kumakalat nga sa social media na ang Miss Cosmo daw ay pang number 3 big pageant sa taong 2025. At this year, pasok na daw sila sa top 5. Totoo ba to, Pawi? Hindi, nakakaloka. Anyway, alam niyo sa totoo lang, kung irarank natin ang mga pageant, para sa akin, ang unang-una talaga dyan ay ang Miss Universe. Pangalawa, ang Miss World. Pangatlo, ang Miss International. Pang-apat ay ang Miss Supranational. Pang-apat ay Miss Earth. Pang-lima ay Supranational. Pang-anim ang Miss Grand para sa akin. Pero kung in terms of production na pag-uusapan, talagang kaya talagang umangat ni Miss Grand. In fairness naman kay Miss Grand. So, Big 6 para sa akin, pasok dito ang Miss Grand. So ngayon, may mga bagong pageant katulad ng Miss Charm, Miss Global, at saka Miss Cosmo. Para sa akin, maganda yung mga pageant nila, lalo na yung Miss Charm. Gusto ko yung Miss Charm, Miss Global. Okay, yung Miss Global, maganda yung ipinakita niya ngayong taon na to na sobrang parang grabe yung maarangkada ng bonggang-bongga. At maganda din yung target nila na mailagay sila sa Big 5 ng mga pageant. Pero, syempre, hindi naman ganun kadali yun. Kailangan nilang patunayan yung pageant nila ay consistent ang ipinapakita nila, and then alam mo yung tipong naniniwala sa kanila talaga yung mga manonood ng pageant. Ay napaka-importante nun. So ano bang tawag dito? Kailangan kasi makuha talaga nila yung kanilang pagiging consistency sa ipinapakita ng pageant nila. Pero kung titingnan mo ang Miss Global, talagang promising pageant to. Sobrang ganda ng ipinapakita at grabe yung talagang bakbakan ng mga girls. Ngayon, ang tingin ko na lang dyan, kailangan siguro sa mga national director magkaroon ng mga quality girls na isi-send nila dyan. Kasi yun ngayon nakakasira doon sa pageant eh. Maganda yung pageant pero yung mga hataw ng mga girls medyo parang putyo-putyo lang. Pero kung talagang sasalain nila to at magiging mahigpit sila sa rules nila, I think magkakaroon talaga ng credible yung mga kandidata nila. Alam mo yun, yung sobrang magiging mahigpit yung labanan at mas aangat. So, sabi ko nga sa Pilipinas, sana mapunta to sa isang malaking national pageant sa atin katulad ng Binibining Pilipinas or ng Miss Universe Philippines o mapasama siya doon. Ano yan, kikilalanin yan ng gusto. Pero paano yan mapupunta sa sa Miss Universe Philippines? Ayaw ni Kun An ng sa national director nito. So paano yun? So I think pwede siya doon sa sa Binibining Pilipinas. So yun. And then isa sa mga promising din na pageant para sa akin na maganda din yung ipinapakita nila katulad ng Miss Charm. Gusto ko yung Miss Charm. Sobrang panalo din ang pilian ng mga girls dito at isa to sa mga gusto ko na magtuloy-tuloy na pageant para sa akin Ang Miss Charm kasi iba din yung ipinapakita at iba din yung ibinibigay na pageant. Kung parang tipong
nagsawa ka na sa Miss World, pwede palitan ng Miss Charm or Miss Global. Sa totoo lang. And how about Miss Cosmo? Yes, medyo ambisyosa lang si Cosmo, no? Unang taon pa lang niya, gusto niya nasa Big 5 na siya kagad. At take note, nilagay niya ang sarili niya sa number 3. Siya daw yung pangatlo sa Miss Universe, Miss World, and Miss Cosmo. Ano, sanayon ba kayo? Alam niyo, sa totoo lang, ang mali lang kay Miss Cosmo, hindi siya marunong maglaro. Dapat ang unang-unang niyang kinuhang viewers talaga, yung tiwala ng mga, dapat ang unang-unang niyang kinuhang tiwala ng mga Pinoy. Kasi yung mga Pinoy, mahilig talaga sa pageant, and then, alam mo, sila ang magpapaingay ng pageant ng Miss Cosmo kung naniniwala sila sa isang pageant. Sa Miss Grand, tingnan ninyo, bakit ba ang Miss Grand mataas ang nakukuhang rating nito? Kasi pinapanood ng mga Pinoy at talagang ini-embrace nila ng todo-todo. Kung ganito din yung ginawa ng Miss Cosmo, ayun. So dapat ang una niyang ginawa diyan, hindi niya kinalaban ng mga Pinoy. Kasi kapag kinalaban mo ang mga Pinoy, ayan na yung patungo ka na dyan sa pagbaksak ng pageant. So kung pinanalo nyo ba naman yung pambato natin na si Atisa Manalo, di lalong minahal ka at kaya kang ipalit sa Miss Universe. Alam niyo yon? Kasi medyo naiirita na rin yung mga Pinoy ngayon sa Miss Universe. So talagang naghahanap sila na ipapalit na dito. Kumbaga, ikaw na nga sana yun, Miss Cosmo, kaso hindi Naramdaman ng mga Pinoy na napaglaruan sila dito ng bonggang-bongga, nawala yung credibility na tinatawag. So hindi na sila naniniwala sa pageant mo kasi na parang pili nila na paglaruan yung Pilipinas dito. Tapos pinanalo mo Indonesia na parang hindi naman kapanipaniwala. But still na ando doon na ito yung gusto mo sa pageant mo, ayan yan. Pero kung sasabihin mo, ay gusto ko na maging top 3 ngayon, ayun, medyo malabo ka dyan. Magmumukhang ambisyosa ang dating mo. Dahil parang nagmamadali ka sa mga bagay-bagay. Pili ko naman, kung mapapaganda niya yung pageant niya, and then I think takes a time, pero siguro abutin ng 20 years. So yon, so bago ka kilalanin talaga ng bonggong-bongga na isa ka na sa mga pinakamalaking pageant. Kasi for now, parang maraming hindi naniniwalang Pinoy, nasira ang credibility ng Miss Cosmo dahil sa ginawa nilang desisyon na ipanalo si Indonesia. At ayun nga, so maraming nagalit kasi di ba parang ang piling dito nagamit ang Pilipinas sa boto-boto, sa suporta, and ngayon tingnan natin ngayong taon na to kung i-embrace ba nila or papanoorin pa nila ang Miss Cosmo. So good luck sa'yo, Miss Cosmo. And then ayun, nakakaloka lang kasi parang nagmamadali si Miss Cosmo na may angat ang pageant niya sa Big 5. Parang feeling ko malabo kasi hindi mo naman pwedeng tanggalin si Miss Earth ng ganun-ganun lang para palitan ka, o si Miss International. Sa totoo lang, kahit naman ang Miss International, medyo a little bit bored. Parang hindi ko siya ipagpapalit sa Miss Cosmo, di ba? So para sa akin, ayun pa rin. Nangunguna ang Miss Universe, pangalawa ang Miss World, pangatlo ang International. Kung papalitan ko man ang International, I think papalitan ko siya ng Miss Grand. So yan. So, napaka-importante sa isang pageant yung credibility ng isang pageant, lalo na sa honor. So, dapat marunong din siyang magpahalaga sa mga sumusuporta ng mga tao doon sa pageant niya. Lalo na ang Pilipinas kasi talagang nakita naman natin from the beginning pa lang yung Miss Cosmo, halos talaga i-promote ng mga Pilipino at halos maniwala sila na ito na ang kapalit ng Miss Universe. Pero at the end of the story, yun nangyari sa kanila at sa ginawa nila sa Pilipinas, nako, good luck. So mahirap kalabanin talaga ang mga Pinoy. So medyo mag-struggle ka talaga dyan ng bonggang-bongga. So good luck na lang sa'yo kung panoorin ka nila this year. Pero kung ang plano nila ay ipanalo nila si Philippines this year para sa ikatutuwa ng mga tagahanga, kahit hindi na. So kailangan din mag-ingat dito ni Miss Grand, kasi si Miss Grand, sa totoo lang, nakuha niya na yung simpatsya ng mga Pinoy this year nang mag-first runner-up si CJ Opiasa. At in fairness, walang reklamo ang mga Pinoy. Tinanggap talaga ng 100%. O sige, first runner-up na kami dyan, and then
baka next time. So I hope na sana maibigay na to ni Mr. Nawat itong taon na to, lalo na tong taon na to, kasi ang Miss Universe gagawin dito sa Thailand. So I hope na sana maganda ang maging result or maganda ang kapalaran ng Pilipinas dito sa Miss Grand, or else kapag niligwak ninyo si Philippines ng ganun-ganon at maraming sumusuporta doon sa ipapadala, ay talagang manganganib kayo dyan ng bonggang-bongga. Mawawala talaga sa eksena. Ay nako, ewan ko na lang. So medyo mahirap kasi talagang magtiwala ang mga Pinoy ng basta-basta. Kaya good luck sa pageant ng Miss Grand. Ang Miss Universe, isa pa rin yan. So ngayong taon na to, looking forward ang mga Pinoy na malayo ang mararating ng pambato ng Pilipinas sa pageant nila. Lalo na sa Thailand gagawin ang Miss Universe. Last time, nanalo ang Philippines dito. So mataas yung talagang ine-expect ng mga Pinoy na papansinin nila ng bonggang-bongga ang Pilipinas, kasi dalawang magkasunod na taon na halos ligwakin nila si Philippines, di ba? So, tignan natin. So, yan. Kaya exciting to. So, doon kay Miss Cosmo, wag masyadong magmadali at wag masyadong ambisyosa sa posisyon, dahil makakarating ka naman dyan in time, but not now. So, masyado pa siyang baby para hangadin niya yun ng bonggang-bongga. And tingnan natin kung ano yung ipapakita niya ngayong taon na to. But for me, mahihirapan sila dyan isingit yan. Pag naging top 3 kagad yung Miss Cosmo sa Missology, Diyos ko Lord, nakakaloka na yan. Pero I think si Missology, may mga requirements siya para ma-hit yung mga ganitong pageant, di ba? Na mailagay dyan sa mataas na posisyon. So, tingnan natin in the future. So, wag mo nang maghangad ng major pageant agad. So, doon muna tayo sa proseso. Diba? So, yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.